parang nag-away yata sila kaya talo rin yung maliliit. Kaya nawala. Mas okay to. Kaya nilagyan ko. Janitor fish, di ba? Mas nakakasira kahit sa koi dati, hindi ako naglalagay ng janitor. So, good morning mga hagroomers. Once again, this is Free Tinisa and welcome to my vlog. So, mga hagroomers, we are here sa area ni Sir Joe Fish Keeper sa still Butuan pa rin. Yes, Sir. Butuan City pa rin. Viola. So, sir, can you please introduce yourself and kailan ka nag-start sa Goldfish? Ako nga pala si Joe Fish Keeper. Nag-start ako ng goldfish ko is April last year. Last year lang. Oo, last year lang. Pero so, nung kaka 1 year ba? pero matagal na talaga ako nag-isda. Okay. Pero koi lang. Koi ka first koi. talaga nagsimula. Oo. So, sa Goldfish, sir, sinong influence sa'yo pumasok sa Goldfish? Sir Ban, si Sir LR, and Sir Beng. Sir Beng, sila yung mentor. Oh, Mentor sila mo yung sa Goldfish. naghikayat sa akin na i-try ko daw ang goldfish na. But before sa koi, sir, nagbe-breeding ka, di ba? As you mentioned. So, mabuti na yun na mas maganda tong topic natin mga ka-groomers kasi breeding. So, may idea na sa breeding, pumasok ka sa Goldfish last April. So, anong first binid mo, sir? Ryukin siya. Local material or local import? lang siya. Ah. Nag-try lang ako sa local kasi try ka lang. Practice. Kasi naghahabol na yung babae, ang female. So, kinuha ko, handbreed ko lang siya. Handbreed para, kasi papasok pa ako trabaho, kaya dali-dali lang. Kaya ko lang siya. So, yun, hindi ko naman na ang kalalabasan, mas marami na siya na hatch. Okay pala ang pagkakaano Hindi niya. pa nga prepare yun for breeding. Accidental lang. Oo, accidental lang siya. Inano lang ng hinan-spawn mo lang, di ba? Kanino Ryukin to, sir, yung line? Bemboy. Kay Bemboy. Kay Bemboy siya. Sana may time si Sir Bimboy bukas. Medyo marami daw talagang tinuturuan si Sir Bimboy. Sa mga demikin mo, sir, mga GO to? Gio, Jensen. So, di naman ako kasi sobrang busy. Medyo rin. Napabayaan. Ito yung unang demikin ko na na Gio kay Sir Beng. Sir Beng, Siya yung nag-champion na sa grooming challenge. Yung first breeding mo is Ryukin, na sold out lahat, sir. Ang iba meron para sa likod. Meron pa dyan sa likod. 6 feet. Tingnan natin mamaya mga groomers. So, sa time na yun, sir, na successful yung breeding mo, kinontinue mo na. Pero hindi pa ako nakakapag-condition ng sa embala ko. Demikin. Sa Demi na naman. Sa Demi. First pa lang yun. First pa lang Until yun. now. Okay. Kasi nga, sobrang busy sa trabaho. Kaya, so, dinispose ko na yung iba, pati yung mga sa show. Kasi select. Yung mga pang-show mo. Na-benta na. Nagsusupport kasi si Sir Joe sa mga actual and online shows. Maraming trophies. I will show it to you later on. Gio din. Mga Gio din. So, ito yung mga kinukondisyon mo. Sir, regarding sa pag-condition mo ng goldfish, kasi marunong ka na sa koi. Regarding sa pag-condition mo ng mga breeder sa goldfish, sir, anong first step na ginagawa? So, ang akin naman, para makaano siya, pinapakain ko lang ng mga Live or shrimp na siya. brine shrimps? Dried. Medyo mahal. Inaano ko lang siya. Sinasama ko sa steam para inahalo ko lang siya. Biniblender ko lang para makain talaga niya. Pero nagla-live ka talaga, sir, for conditioning? Bumibili lang ako kasi wala na akong time bumili. Kumuha sa Gumawa ng steam pero egg. minsan, kasi may kanal din dito sa amin. Minsan nakakuha ko kiti-kiti. Kiti-kiti. Kiti-kiti lang. Yun lang makakuha ko sa Male and female yan, sir, pinapakain mo ng ganyan. Male and female. Same para ng conditioning. Para ma-condition din siya. Yung egg ng female, madali mag-develop, at saka yung... sa female. Ito, mga male month to. Sineseparate mo talaga? Separate ko. Pero minsan, sinasamahan ko ng isa para madali siya
manotice na ano siya, ready for ano na. Para mabangga-bangga na rin siya, para habulin siya. Para madali siya mag ano ng itlog. Para pag nakita mo naghahabulan, yung katulad ng Ryuken. Yun na agad, alam na. Kukunin ko agad. More on hand spooning yung gusto mo, sir. Same sa koi. Ang sakoy, kaya ba kasi minsan malaki na yung koi. Pinapabayala sa tab. Kasi hindi na mahawakan. Hindi na mahawakan. Pero minsan, nakakatakot kasi yung ginagawa na papatulugin mo yung koi. Same sa Japan. Baka hindi na magising, patay ang yung hindi man tayo expert isa sa ganun. Hindi tulad nila na ano. Aside from pinapakain ng live food, sir, ano pang style ng conditioning mo? Sa water. Water. Kailangan palagi ka nag-water change. Basta pinapakondisyon mo na sila. Palagi mo siya, linisan lang kahit na ito nga, hindi ko pa na masyad na linisan. Kasi nga, hirap man tubig, kaya... walang kaya medyo tipid ngayon sa water change. Pero kung normal lang yung supply ng tubig, sir, gaano karami? Sa 30% 30% 30% per day. Minsan sa sobrang busy din ko sa trabaho, no. Ang ko niyan, ang water change ko minsan 2 beses sa isa kasi semana or 3 times a week yan. Sa sobrang busy. Kasi gabi na umuwi si sir. Kaya ilang mabigay ko, buti nga okay pa yung isda, kahit pa sa filtration din siguro. Kaya anong size nito, sir? Filtration mo, sir? 6 feet din siya. 6 feet by 12? By 12? By 12 ba natin? Then itong tank, sir, sobrang taas, 6 feet din. 6 feet din siya. So, marami kita na itutulong ng grabing filtration, mga 1, 2, 3, 4, 5, 6 chambers, mga ka-groomers. So, kahit 3 times a week lang ka nag-water change, yung pakain mo is araw-araw pa rin. So, sige, busy nga tayo. Kumukuha tayo ng food timer. Food timer na, lahat naka-food timer sila. Nakadepende na lang si sir sa food timer. Kahit nga yung reject ko, may food timer eh. Ang reject na Pero sa mga sir, kumusta naman yung, since nasa breeding na, kumusta naman yung market ng mga isda natin? Hindi naman masyadong malaki, pero kasi sa dami rin nagbebenta. Sa akin lang naman kasi hobby na. Pastime na. I-enjoy lang natin na pati pag-breeding, itry lang din natin. Okay. Pero anong ma-advise mo, sir, sa pag-breeding? So, alam naman natin na hindi madali ang pag-breeding, especially sa kali. So ako di man ako masyado makano kasi di man tayo master talaga sa bago pa tayo. Ang akin lang basta quality ng tubig. Sa mga pagkain nila. Kailangan maibigay. Total, gumastos na tayo eh. Wag mo na tipirin. Di ba? Magastos na. Nandito lang tayo sa gastos. Wag mo na tipirin kasi titipirin mo pa. Kasi nandiyan na naman. Nag-groom ka. Kumuha ka lang din ng isda ng mga quality din para malaban mo din sa mga shows. Kasi yan yung magre-represent sa'yo Kasi pag nasa breeding ka mga ka-groomers, mas maganda, for me sir mas maganda kasi may personal selection ka na ibebenta mo which is a higher price. However, yun ba talagang lalaban talaga yan in the future? Yan yung magdadala sa line mo kaninong breeding yan? Joe Fish Keeper. Yes. Ganyan yan mga groomers. Pero sana naman sir, huwag baratin. Yun din. Kasi karamihan ngayon ng mga walkers, puro halos mataas ang standard. Tapos ang maliit ang budget. Mababa. Yun ang Yun yung mahirap kasi nito mga groomers Hindi mabubuhay ang breeder. Kaya kay sir, may trabaho naman siya nga regular. Pero let's just say, breeder. Para makabawi rin kahit paano sa... Paano bawiin yung binibiling live? Minsan yung iba sir, nagbi-BBS na kasi wala na talagang supply. BBS almost BBS 3,000 yan. Ang hirap para mag-ano ng BBS. Effort pa yan, Kailangan mo pa i-hatch. Pa-hatch pa. Hindi yan BBS, mga groomers na ipakain lang. So, you need to set up pa na mag-hatch yung BBS. Kukunin pa, pakain pa.
magkano yan? 3,000. Oo. Ilang lata bibilhin mo sa isang breeding, di ba? Oo. Normally, sir, sa isang breeding, yung sa Ryukin mo, ilang pieces kaya na-select mo for potential? Potential, mga nasa 50 lang, 50. 50 last Oo. calling na. Ilang Pero pieces ka may- nakakal? Dalawa. Hmm. Nagpatulong din ako ng kaling ko kay Bemboy. Up. Oh, Yan, expert, Bemboy, expert. kasi di pa ako masyado sa nagpapaturo pa ako sa lahat. Oo. Sa akin, para sa akin kasi, kahit na matagal na ako nag-isda, pa rin ako. Newbie pa rin. Still learning pa rin. Oo, still learning pa rin. Humihinto sa Oo. research. So, kasi ang fish keeper, siya masyado parang Kailangan talaga araw-araw may Oo. matutunan ka. Oo. So si Sir Bimboy, sir, yung assistant Siya, sa kanya. oo. Kasi siya yung matalas ang mata. Sila Dandre, yung mga kasama ka sa mga Banding pa rin. Yung iba, taga-BG sila yung iba. So, mga 50, around 50 yung masiselect. Pero yung final talaga, sir, na i-release, Nasa, 30. maliit, konti lang talaga ang Oo. chance. Oo. Kahit libo-libo pa yung hinatch. So, Oo, yun isipin lang. mo, ka-groomers, Oo. thousands of eggs and fry, Mm. tapos 30 lang. Buti na lang, may 30 pa na potential. Oo. Alam mo, yung reject nga, binilang ko. Pagkatapos yun ang reject, Oo. binilang ko lang din. Grabe, ang dami. So, tapos, Mga nasa 500 siguro. pang monster feeding, Oo, yung pang feeding malaki na, siya. di ba? Malaki Mm. naman, kasi yung final calling dapat medyo malaki na talaga Mm. sila, sir. Mga 5 cm, Oo. ganun ba? So, Para makita na talaga yung Oo. forma na isda. kasi hindi tayo makakita ng potential na, Oo. sabihin na 2 cm, 3 cm, potential yan, nako. Mm. Patay Yung ganito tayo nga dyan. kalaki, nagbabago pa nga. Nagbabago pa yung mga 5 to 6 cm. Kaya pang magbago nito mga groomers. Oo. Ito potential, pero hindi natin Mm. depende na yan sa pag-alaga. Mm. Mahirap talaga ang buhay ng pagiging breeder. Sa Oo. grooming, sir, since una ka sa grooming or sa breeding ka first? sa pagpasok. Parehas. Sinabay mo na. Oo. Accidental lang kasi yung sa Ryukin. Oo. So, anong any tips, sir, for grooming? Sa grooming naman, yun, number 1 talaga ang quality sa tubig, no? Ang filtration niya, ang mga pagkain mo sa kanila. Anong mga pellets from Pero the pellets? sa akin, ang ginamit ko kasi pellets sa kanila, same sa ginagamit ko nung time na nag-groom ko ng koi. Okay. Sa koi din na, Ano ba yun, sir? Buko-buko. Same kay Ryan. Mm. Shout out to Sir Ryan. Oh. The extreme pellet na katong red. Okay. Oh. Yun yung mga pellets na Yun ang mga pellet na gamit ko. ginagamit. Mm. Sa size ng tank, sir, for your in your experience, ano ba, sir? Mas maganda bang sobrang laki or ganito lang ka? Kung sa grooming naman, kung may mga GO, ganun. Ganyan. Sa umpisa, pwede dito. Yung mga maliit. Tatlong piraso. Anong size 3 ito, pieces sir? lang. 4 feet by 4 feet. 20 yata to, 20. 4 feet by 2020. 20. Maximum of how many GO, sir? Para sa'yo? Para sa akin, 3 or 4 pieces kung maliit pa. Kung maliit Oo. pa. Pero mga 1 month na siya, pwede mo na siya ilipat Pang 6 sa feet na. 6 feet na siya. Sila pa rin Oo. 3 siguro for sure. Mm. Kasi any advisor mabibitin talaga. Mm. Yung opinion yung mabibitin talaga Mm. sa 3 months lang kasi, di ba? Mm. So, in your experience, sir, iba ba ang growth nila sa maliit compare sa malaking na tank? Oo, kasi magdepende kasi sa volume ng tubig niya ang ng isda. So, kung malaki ang tank niya, mabilis siyang lumaki. Kasi hindi mapupulyot ng Mm. madali yung tubig, di ba? Oo. Super laki pa ng filter. Oo. Kaya lang bantayan ko sa Observe, oo. na-observe ko sa pag-groom. Parehas din sa koi. Sa kuy, Ganun din siya. malaki din. Lalo na sa koi, kailangan malaki ang Pan. space mo, Mm. pan mo para lumaki din ang koi cos. Gusto mo maliit lang. Pero aside sa size, sir, sa color niya, sir,
since naka-direct sunlight ka, makikita ng mga groomers, 7 a.m. pa lang ngayon. Oo. Ano talaga? Anong masasabi mo sa direct sunlight, sir? Mas malaking tulong siya sa pag-enhance sa color niya. Mabilis talaga. Mabilis. Talagang mo red siya. Red, super Ito dark. nga, hindi ko na sila inasta. Wala nang asta-asta. Wala na ako nakapag-asta, pero ako yung asta, pero hindi ko na nagagamit. Kasi Ilang buwan na. Oo, kasi sobrang init. nung time na nakaano na sila, wala na. Tapos siya, natural lang siya. Wala akong ginamit Pellets na mga, lang. pellets na siya. At hindi ka na nagla-live ngayon sa kanila, sir? O, kahapon, nakapagano lang ng kiti-kiti. Isang beses pa lang. Kaya Kumuha ka dyan sa ano? Oo, sa gilid. nakakita ako. Kaya paalis na ako, nakita ko, uy, maraming ano. At kumuha muna ako. Medyo risky yan, sir, no? Yan yung mga groomers hindi ina-advise na direct talaga. Oo. Kung mas mabuti, sir, may supplier na trusted talaga, na malinis yung mga live food na binibenta. Sa mga chubi, ang binibilang ko sila ano lang, sa San Franz. Sa San Franz ka Sila kumukuha? Arvin. Okay. Sila Tan. Yan. Sila naman na inukuha na kasi malinis. Alam na. Oo. Medyo sila yung trusted seller trusted na sila. malapit lang sa Oo. area mo. So, sa water quality, sir, filtration, anong gamit natin? Japmat. Jackmat. Tapos mga net sa purse. Japmat ang nasa cycle. Japmat ulit. Then, mga labarak. Diyan sa ano din. Akong ano? Sa shell? Talaba. Talaba shell. Present Talaba siya, talaga, oo. pero palagi yung Oo. tao. Hindi yan nag-a-absent Oo. na groomer sa filtration na dito sa Mindanao, ha? Oo. Para sa atin lang. Kasi mahal nga yung mga Budget meal Bucky yan roll, kasi oo. Bucky roll or ano ba yun? Oo. Mga ring, laba ring. lava ring. Pero may laba rin siya, pero di siya ring. Okay. Yung mataas. Para ano ng mga good bacteria. Yan din ang gamit ko sa sa mga pero minsan pag oras na kailangan na i-sterilize ko yung tubig, ginagamit ako siya ng ng UV. UV light. Minsan lang. Pag sobra na talaga. Para makikita ko, kailangan to, ang tubig. Okay. So, Para- on and off lang yung UV light Oo. mo, sir. Hindi yun 24 Oo. hours. Pero ngayon, total, nasa naman siya, sa init, Mm. naka-open siya, hindi na ka masyadong gumagamit ng UV. Pero ito lang talaga yung struggle sa direct sunlight, sir. No? Grabe yung Kasi RJ. dati nasa loob siya ng Anong ng- observation mo, sir? Naka-indoor ka before? ang color, Kahit nag-color enhancer ka, iba? iba ang dating ng may direct sunlight. Yung lang talaga. Mabilis. Mabilis. Ang mabilis algae lang ang- talaga is mabilis din mag-develop. Yun lang. Yun lang. Yun lang pero sa atin sa fish keeper, parang nasanay na tayo sa routine. Lang, exercise, sa daily routine na, exercise na yan. Paano ba? Sa routine natin, daily routine natin, pagising natin, diretso ko na kuha ng panglinis. Panglinis. para- Sabay na sa water change. Ano yung mga snail na gamit nyo? Sir, nakita ko rin yan kay kay GM. Apple snail. Actually, sa kanya galing yan. Binibenta na yan dito. Meron din. Meron siya, Sa algae yan, sir. mga tira-tira nilang pagkain na nalilinis siya nila. yung- Pero mas okay siya. Saka nawala yung mga maliliit na shell na itim. Marami. Meron siya, Sobrang dami. ngayon wala na siya sa loob. Nasa filter na lang siya. Kasi kakainin nila. Parang nag-aaway yata sila kaya talo yung maliliit. Kaya nawala. Mas okay to. Kaya nilagyan ko. Janitor fish, di ba? Mas nakakasira kahit sa koi dati. Hindi ako naglalagay ng janitor kasi masyadong matigas ang kanyang natatamaan. natatamaan, makasugat. Lalo na sa mga pang-show na isda. Mas delikado. Magkano yung mga ganyan, sir? Ang mga Snail. apple snail. So wala akong idea sa magkano kasi hiningi ko lang din kay GM. Apple snail ang Apple snail lang niya. Pag-research nga kasi para makontrol. Sila na yung kumakain dyan yung mga dumi dyan sa baba, sir. Ang iba, sinasipon ka naman din. Hindi naman niya totally Maubos lahat maubos kasi lahat. dalawa lang sila. Pero Pero okay din, no? maganda. Kinokontrol yung algae. Makita mo yung dinaanan niya. Grabe talaga sila kumakain. ng Oo. algae. Apple snail, sir, no? Apple snail. Kabili ng ganyan. Kasi
Parang need ko talaga ng ano. Sila, nakita ko lang sila, kila GM. Oh, Malay ko nakita pa daan-daan sa aquarium nila. Nagdidinis tayo. Mas ano pala sila, ganyan mas magandang gamitin kaysa sa maliliit para mawala yung maliliit. Oo, yung mga maliit na ang dami sa tank Oo. na yun. Hanggang lumalaki na sila doon. Sabi ko, grabe naman to. Bilis Ang dami. Oo. Mas delikado din sa sa goldfish kasi minsan makain yung maliliit. Oo, yung ano nila, shell. Oo, ang duda ko hindi ng cause na namatay yung isang GU ko sa iligan. Kaya Migoys na pa-GO. Nakakain na Kaya gano'n. bago, kasi takaw pagdating sa akin ng isda, ang ganda ng Pero dito, dito lang namatay. Sabi ko, sayang. 2 weeks, 2 weeks na yata siya. Nung time na mag-ano na kami, first update. maganda rin mo, sir. Ganito, sir. Sa kasama ko siya, iniwan sa akin, in-entry niya yan. Maganda. So, di siya nanalo, pero kinuha ko tong ko kasi si GM ang naka-GM lahat. Oo. Sabi ko, kuhaan ko na itong isda ko. Then, pinadala niya. Sabi sa akin Ganda. nung may-ari na, Ikaw naman Sir Joe, dyan na lang yan. Sabi ko, kasi busy na rin daw siya sa trabaho. Sige, sabi ko, Maganda. wala namang problema. Sabi ko, total, mag-breed naman ako ng, magagamit. no, In the baka future. magamit ko rin siya. Kasi, Kasi need ko babae na demi. ano to, sir? Hindi ko alam ang babae daw siya, pero hindi pa rin, tigas pa rin ang tiyan. Matagal. Isang buwan na siya, yung condition, ganun pa rin. Yan yung isa sa mga struggle ng Oo. groomers, yung conditioning. Hindi Oo. kasi pwede, pakainin lang ang live. Okay na yan. Hindi. Mayroon patience talaga, sir, Mm. sa pag-breeding, no? Mas mahirap i-breed ang mga nag-groom na para pang show. Bakit, sir? Mahirap pa lambutin ng tiyan nila. Siguro sa ginagamit mo na pag-groom sa kanila. yung time mga na, yung mga pagkain. pang show. Kadalasan nga yung isa kong hindi Hindi talaga. hindi siya nang itlog. Hanggang sa namatay na lang, hindi na lang itlog. Yan yung mga observation mo, sir, Oo. sa mga isda na show grade, Oo. tapos nag-retire na Mm. gusto ng Pero i-breed. meron mang iba na nakikita ko sa iba na Mm. nag-ano pa rin. Kaya, Naglelay pa rin. Oo, naglilay pa rin pagdala lang sa show. Siguro nga dahil nga sa pagkain din na Oo, siyempre, ang condition conditioning, food, oo. grabe yung conditioning ng pang Oo. show. So, yan yung observation mo, sir. O na, baka meron ding isda na ganun talaga siya na Oo, hindi baog na natin- talaga. Hindi natin Masabi. masabi. Pero, Kasi matagal na yun. pag nag-ano ka, sir, ng mga breeders, ano prefer mo? Mas maliit pa galing sa'yo? Mas maliit yung inaalagaan mo until mag-ready for breeding siya, or gusto mo yung malaki na agad? Ang sa akin, puro maliit naman yung Oo. ako lang mag-groom. Kasi safe sila at Oo. saka alam mo na hindi ito pang show eh. Mm. So, safe, medyo malaki ang chance na ma-breeder talaga siya. May rancho din. Kanito, Kabimboy din. Kay Dan Ray, Okay. Kay Sutin? dito Ah, sa Tagabawan. may dyan. Maganda sila. Nag-iisa lang siya dyan. Oo, Kasi hindi ako mahilig talaga sa So, Rancho. binigyan niya ako. Sige, try ko. Try. Oo. Maganda sir. Sama-sama Parang lang siya dyan. pasok sa small, Sama-sama lang siya sa Pero, for now sir, hindi mo na fino-focus yung pag-groom. Breeding ka talaga. Yung target mo. Ang ko, nakasama na rin siya, nag-groom na rin. Kasi ito lang isang ko na groom. Oo. Isang tank lang. Okay. Kasi nandyan may GO. May mga tank pa malaki dito mga groomers, hindi pa nagagamit. Meron pa sa likod. Kasi sobrang busy. Sobrang busy. Magamit din sila pag oras na ulit ako. May time. Makapag-breeding ulit ako. So sir, anything to shout out? Gusto mong pasalamatan? Thank you sa lahat ng mga sumuporta sa mga bahog ko na binibenta sa Kumukuro, sa Extreme. Then, sa mga tao na nasa likod ng aking pag-group, Pag-iisda. pag-iisda, lalo especially sa akong family na support sila sa ako sa Full support. Full support sila sa akong hobby. Okay. Yan naman yun, pampawala ng stress sa ato. Oo nga. Di ba? Dahil sa mga kagrupo na BGC, ang Dugmok family,
Kaya sila, mga ano, Silang lahat na. oo, para lahat na. hindi kasi, na ma-mention oo, sa sobrang dami. Sobrang dami. Iba na, pag oras na fish keeper ka, marami ka Marami makilala. talaga. Oh. Hindi lang Yan din sa lugar mo. Yan yung maganda i-promote yung friendship talaga, Mm. sir, di ba? Yan din ang number one na ano ko, gusto ko para kasi pag oras naman parang unity, Oo, ganyan. di ba? Hindi na tayo Oo. wala tayong away dito. Mm. Yung isda lang magkalaban sa show. Yes, ha? oo. Clarify ko lang. Mm. So, anything, sir, to add? Okay na. So, again, thankful tayo mga groomers na may time si sir kasi may pasok pa to. Kaya 6:30 nandito na ako. Again, thank you very much, Sir Joe. And this is Fritz and Isa. Thank you for watching. See you on the next vlog.